Good morning! Kayo ba ay araw-araw na takot, nagpa-panic attack, extreme anxiety, hindi makatulog, hirap sa paghinga, takot sa mga simptomas ng katawan, pamamanhid, lutang, ah, may depersonalization, derealization, extreme fear, no? Anxiety, may pag-asa po. Okay, may pag-asa. Ang pag-asa ay cognitive behavioral therapy. Okay? Ito ay ang gold standard, no? Ito ang first line of defense para sa may mga taong may anxiety disorder, even depression po, no? Based on a study at statistics, ito ay napaka-effective na tool, no? Na klase ng therapy. Okay? So, kung kayo po ay nagdadanas ng anxiety disorder, mapa-generalize, panic attacks, OCD, yung obsessive compulsive, even anger management, no? Depression, okay? May pag-asa. Okay? Hindi po permanente ang inyong kondisyon, kailangan lang po ng tamang therapy. Okay? Pwede po kayo maghanap sa buong Pilipinas ng certified CBT practitioner. Okay? Ako po ay may certification ng CBT, but I am not a psychologist. I am not a medical doctor. Pwede niyo akong tratuhin as coach na merong ganitong background. Graduate ako ng BS Psychology, pero again, gusto kong i-reiterate, hindi po ako practicing psychologist, pero ako po ay nakatapos ng BS Psychology at ako po ay may certificate. Nag-aral po ako ng CBT sa Australia. Okay? Sa Brisbane specifically, no? So may certificate ako nakuha doon. And ang kagandahan sa akin is ako mismo, no, nagkaroon ng anxiety disorder, generalized with panic attack. Dahil doon, karoon pa ng time na talagang down, na wala na ng hope, no? I really cannot say it's depression kasi iba-iba po ang criteria to diagnose a person kung siya po ay may anxiety disorder, maraming klase yan, or depression. May time component din po yan, no? Kailangan may sinasabi na ilang buwan, no, or ilang weeks para masabing ang tao ay may anxiety disorder o wala. Bakit? Halimbawa, kayo po ay na hold up or naka-experience ng near-death na situation or na accident, medyo natotrauma tayo, yung ibang tao nawawala rin. So, hindi siya nag-develop ng disorder. So, ang anxiety disorder, sinasabi dapat at least mga 6 months, no, na talagang paulit-ulit, no. So, ang gusto ko lang sabihin, may pag-asa, hindi po kailangan magtiis. No, hindi kailangan magtiis. Kung kayo po ay halimbawa may sakit at hindi na kaya ng katawan, hindi ba nagpupunta tayo sa doktor? So ganun din po dapat ang treatment natin sa ating mental health. Kasi actually, mas matindi nga ang mental health kasi kahit healthy ka sa physical na katawan, wala kayong sakit physically, pero kayo ay trapped, no, doon sa inyong catastrophizing, negative thinking, na hindi na lumalabas ng bahay, hindi na nagfa-function ng maayos, wala naman talagang sakit physically. So, ganun ka-importante yung mental natin. Imagine mo, dapat araw-araw nag-enjoy ka. Kunyari, may birthday, nandun ka sa birthday party ng anak mo, o ng magulang mo, pero ikaw ayaw mo lumabas, nandun ka lang sa kwarto, or habang nakikiparty ka, napilitan ka na, pero yung pakiramdam mo, para ka na sa danger, parang takot na takot. So, meron siyang pag-asa. If you want to talk to me, pwede nyo po panoorin yung mga videos ko kasi ang number 1, no, sa management ay awareness, kaalaman. So, kailangan magkaroon kayo ng kaalaman, lalo na yung mga maraming mali kaalaman.
Again, 4 yung rason. Sinasabi ko, I did this myself based on my research and experience. Ang taong may anxiety disorder, nanggagaling siya sa takot, sa fear. At ang taong takot, kadalasan ay walang kaalaman, hindi niya alam ano nangyayari sa kanya, no? Kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman, halimbawa, nakita siya ng video na hinimatay. Tapos sinabi ng video dahil sa anxiety disorder. Kulang mo yung kaalaman kasi hindi yung buong kwento yung nakita ninyo. Akala nyo yun na yun at yun na yung totoo, natakot na kayo. In reality, yung taong yun, may iba pang kondisyon kaya bakit nangyari sa kanya yon. Okay? Again, may iba pang kondisyon, hindi lang basta-basta anxiety. Marami. No? So, walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman. Dahil mali ang kaalaman, halimbawa, sinasabi nila na ayoko maggamot kahit binibigay na sa akin ng doktor yung ng psychiatrist yung gamot, hindi ko iinumin kasi nakaka-addict, nakakaganito yung epekto, yung mga ganun-ganon. So, maling kaalaman at hindi nag-iisip. Yung hindi nag-iisip, dahil sa nawala na siya ng pag-asa, nangyayari na lang sa yung symptoms sa katawan niya, nagsasuffer na lang siya everyday. Na dapat nag-iisip siya, halimbawa, pwede natin siya, maraming ways, no, kung paano gagamitin na pag-iisip natin para ma-manage natin yung anxiety disorder. For example, reframing, acceptance, no, ayusin yung mga cognitive distortions, yung mga halimbawa, black or white lang. Kunyari, if, for example, kapag hindi perfecto, bobo ko sa score. So, mali yun. Wala namang ganon. May mga taong ganon no? If I feel bad, if I feel weak, mamamatay ako. So, hindi na nag-iisip. No? So, iyan yung mga kailangan ayusin. Lalo na sa CBT, inaayos din yung pag-iisip, yung behavior, at yung pag-accept ng feelings and emotion. Okay? So, pwede nyo po yung mga videos ko, pwede nyo panoorin sa Facebook, sa YouTube ko. Hanapin nyo lang yung pangalan ko mismo, Jeremy Hamili. Pwede rin kayo mag-follow sa akin sa Facebook page na Anxiety Disorder Philippines. Malalaman yung akin yon kasi makikita niyo mukha ko doon. Okay? And TikTok. Well, dito sa TikTok. And let's spread, let's help people. So for now, ito na muna. Maraming salamat. I hope to see you doon sa ating talk time. Okay? Bye! Bakit ba parang hindi nawawala ang anxiety disorder ko? Yan ang mga katanungan ng aking mga ka-talk time. No? Okay. Pinasimple ko lang. Alam niyo bakit mahal ang mga therapies, no? Kasi tinatranslate, no, ng mga therapist sa level ng understanding ng tao. Kaya kailangan ma-build din yung relationship. Kailangan makilala ng therapist yung kanyang pasyente or kliyente niya, no? So sabi niya, yun nga yung tanong niya. Bakit parang hindi nawawala? Dati ayos na ako pero bumabalik. Okay? It all boils down to interpretation and your reaction. Interpretation and your reaction. Kaya importante talaga na ma-identify natin yung mga maling pag-iisip, no? Yung mga maling kaalaman. Okay? Pag na-identify yon at napalitan ng tamang kaalaman, nawawala yung takot. Kapag nawala yung takot, nawawala yung anxiety. Kapag nawawala yung anxiety, nawawala yung mga symptoms. Ganun lang siya kasimple. Bigyan ko kayo ng sample para maintindihan ninyo kung anong ibig ko sabihin. Kaya maganda ang cognitive behavioral therapy kasi tinatarget niya yung pag-iisip. No? May mga psychoeducation tayo na tinatawag. Tinatarget niya yung behavior, yung ginagawa mo, yung actions mo kapag nangyayari yan, na mali din kasi nare-reinforce yung anxiety dahil dyan. No? Lalo na yung mga hindi na lumalabas ng bahay, uuwi na lang. So kapag gano'n na ginagawa mo, nare-reinforce yung anxiety, ibig sabihin talagang may problema. No? Pinapatunayan mo sa isip mo na yung pag-stay mo lang sa bahay, yun lang ang solusyon na mali. Mali.
Kaya ayusin natin yan. At yung emotions, no? Pag sinabi natin yung emotions ninyo, porkit ba nakaramdam ka ng hindi maganda sa katawan mo, ay mamamatay ka na, nasa danger ka na. Hindi po ganon, no? Yung simpleng kulang ka lang sa pagtulog, nakaka-feel na ng depression yon. Yung wala ka sa tulog, may pakaramdam ka ng lutang, kasi ang rason nun, biology. Pero hindi yun permanente. Pag natulog ka na ng maayos, or kumain ka na ng maayos, hindi nawawala yung mga ganong simptomas. Pero sa mga tao may anxiety disorder, kala mo, katapusan na ng buhay nila kapag gano'n. So, yun yung mga kailangang ayusin doon. So, kala ninyo, ganun lang kasimple. So, talagang mahal, no, ang CBT. It is because yung therapist ninyo talagang nag-iisip kung paano itatranslate sa inyo yon. So, ito na yung pinakamagandang sample ko na pwede nyo rin magamit sa araw-araw. Sa tanong na, bakit parang pabalik-balik, no, yung aking anxiety disorder, parang hindi ako magaling. Again, sasabihin ko sa inyo, dahil yan sa inyong interpretation at reaction. Ito, ganito kasimple lang yan. Ito yung ginamit ko na naisip ko sa kanya. Merong nanay A at may anak na B. Ay, na A din. Nanay A, anak na A. Meron ding isa, nanay B, anak na B. Okay. Toddler, no? Si nanay A, ganito ginawa niya. Yung bata, natumba. Sabi nung nanay A, hala, yung anak ko na... Sorry. Hala, yung anak ko natumba. Hala, ano, ay, nanay ko, overacting, ay, yung anak ko natumba. Ngayon, nung nakita nung anak niya, yung nanay niya, yung reaction, ano sa tingin ninyo ang magiging reaction ng batang yon? Gusto ko mag-comment kayo kasi ipapaliwanag ko ulit ito sa susunod na video. Gusto ko i-comment nyo, ano yung reaction ng bata? Matatakot din ba siya? Iiyak ba siya? Or tuloy lang siya sa paglalaro niya? Na ganun yung reaction ng nanay. Okay? Yan yung nanay A at anak na A. Samantala, si nanay B, nakita niya yung anak niya, tumba rin, tapos tumingin yung bata sa kanya. Tapos si nanay B, kunwari hindi napansin. Pero nakita niya yung anak niya na tumba, pero dead ba siya? So yung anak niya naman, nakita siya, hindi ako napansin ni nanay B. Ano kaya magiging reaction ng batang yon? Iiyak ba siya? Matatakot ba siya? O tatayo lang siya, tutuloy lang siya dun sa paglalaro niya. Okay? Please comment down below. Okay? Kasi gusto ko kayo mag-isip, no? Bakit gold standard ang cognitive behavioral therapy sa pagmamanage ng anxiety disorders at depression, no? It is because tina-target nito yung ating pag-iisip, yung ating behavior, yung ating emotions. Sasampulan ko lang kayo kung para ma-appreciate ninyo ang CBT or ang Cognitive Behavioral Therapy. Ganito lang po yan. Isa sa mga common na problema, no, ng aking mga followers o ng mga taong may anxiety disorder ay yung mental filtering. Okay? Yung mental filtering or negative bias na tinatawag. For example, sinasabi niya, Sir, wala akong tulog ilang araw na. Wala akong tulog ilang araw na. So yung ideya na wala siyang tulog at ilang araw na, nagkukos ng distress sa kanya. Okay? Ng anxiety. Pag tinanong mo siya, bakit? Anong inaalala mo kapag ganon? Kasi babagsak yung immune system ko. Kasi lutang ako. Kasi magkakasakit ako. Kasi baka hindi na naman ako makatulog. Okay. So, ang pinaka-problema talaga is yung negative bias na yon. Anong ibig sabihin nun? Tinanong ko siya, ikaw ba talaga ay walang tulog? Sinasabi mo 3 araw ka nang walang tulog. Wala sir, wala sir. So pinaliwanag ko, okay. Sa umaga, hindi ka ba umiidlip? Tatahimik siya. Nakakaidlip. So hindi mo pwedeng sabihin wala kang tulog. Ang sasabihin mo lang is
hindi ka nakakatulog sa gabi. Pero sa umaga, nakakatulog ka. Ano pinagkaiba noon sa mga taong nagtatrabaho sa mga call center sa gabi? Wala silang tulog sa gabi, natutulog sila sa umaga. So, sila ba anxious? Hindi. Dahil may filtering ka or negative bias. In negative bias, nakikita mo lang yung problema, no? Hindi mo nakikita na nakakatulog ka naman sa umaga. Naintindihan? So, ito yung mga kailangang ayusin para mawala yung takot. Kasi kung wala kang takot, wala kang anxiety. Wala kang anxiety, wala ka ng mga symptoms na kinakatakutan mo. Also, hindi porket hindi maganda yung nararamdaman natin equals catastrophizing. Yung catastrophizing, isa na namang cognitive distortion yan. No? Aside from mental filtering, meron ding catastrophizing. Yung catastrophizing, yung pinapalala yung sitwasyon. So, or yung symptoms. For example, hindi maganda yung pagkagising mo. Maraming rason kung bakit hindi maganda yung pagkagising mo. O hindi sa maganda pagkagising, yung masama yung pakiramdam mo. Minsan, kahit nakatulog ka na, ang sama pa rin ng pakiramdam mo. Alam mo yung nung bata tayo, yung nag-aalboroto yung bata pagkagising niya, it is because may tinatawag tayong sleep cycle. No? Merong iba't ibang level ang sleep cycle. Merong light sleep, deep sleep, merong rapid eye movement, no? So, kailangan para buo, no, yung ating pahinga, umabot yung tatlong level na yon sa isang cycle. Okay? Sa isang gabi, may mga 4 cycles tayong dapat pagdaanan, no, sa isang gabi. Pero tingnan niyo, may mga power nap na tinatawag. Yung mga power nap na yan, umi-eksakto dun sa level ng cycle na kapag nagising siya, parang ang haba ng tulog. Okay? So ito yung mga bagay-bagay na kailangan maintindihan ng tao para mawala yung anxiety. So kaya ganun ka-effective, no, ang cognitive behavioral therapy, kasi tandaan ninyo, ang nagkukos ng ating anxiety is really our interpretation sa mga bagay-bagay. Halimbawa, nakita ka ng sawa sa gubat, madilim. Huy, hala, sawa. So, yung utak mo, sinasabi may sawa. So, anong mangyayari nun? Matatakot ka. Kakabahan ka, kakabog yung dibdib mo, maninigas yung muscle mo, or kailangan mong tumakbo. Kasi para maligtas ka sa danger. Diba? Ngayon, hindi naman pala sawa. Ugat lang pala ng isang malaking puno. Nung na-realize mo, ay, ugat lang pala. Ano mangyayari ngayon sa nervyos mo nung nalaman mong ugat lang pala? Hindi agad mawawala dahil may adrenaline ka, cortisol, no? Pero nung nalaman mong hindi ka pala sa danger, wala ka pala sa danger, konti-konti, magsasubside na yung takot mo, mawala na yung anxiety, mawala na yung simptomas. Pero hindi yun abrupt, no? So, nakikita ninyo, kapag nagkaroon kayo ng tamang kaalaman na hindi pala sawa yun, kundi ugat lang, nagsasubside din yung fear. So, imagine ninyo kung ano ang magagawa ng CBT sa inyo. Pwede nyo akong kausapin. Ako po ay may certificate ng Cognitive Behavioral Therapy sa Australia. Doon ako nag-aral ng CBT. Ako rin mismo ay nagdumanas ng anxiety disorder, kaya feeling ko mas makaka-relate kayo sa akin. Okay? Or ako sa inyo. Okay? So, pwede nyo akong i-contactin dito sa ilalagay ko sa taas kung paano ako makakausap. Ang tanong, may bayad ba o wala? Wala na pong libre naman ngayon. Okay? Pero, subukan natin. Baka pwede naman. Okay? Actually, hindi po yun bayad, no? Sa akin. Ano lang yun, hindi kasi ito negosyo. I just want to help you guys, no? Ito po ay more of kapalit, no, ng pagtulong ko sa inyo. Kasi kinakain niyo yung oras ko. Tsaka libo-libo po kasi kayo.
No? So, ganun lang. Ngayon, huwag po kayo matakot kung magkano. Mag-usap tayo. Sabihin nyo sa akin. Kasi this is help. In reality, bigyan ko kayo ng idea. Sa isang malaking ospital, na sinubukan ko rin kasi gusto ko ma-experience yung CBT nila. Gusto ko lang makita kung yung bang ginagawa ko, pareho sa ginagawa nila. Kasi pareho naman kami may certificate. Feeling ko, magbubuhat ako ng bangko Pero kasi ako mismo, naka-experience ako, kaya mas nakaka-relate ako doon, no? Sa inyo. Kesa sa isang taong nagkaroon ng certification, magaling pa rin naman. Magaling pa rin naman. I would suggest you try them also, ha? Pero yun lang, yung sa akin kasi, ako mismo nagkaroon. At alam ko kung ano yung nag-work sa akin. So, yun lang yung siguro yung advantage ko. Okay? So, pwede po kayo maghanap ng cognitive behavioral therapy sa Pilipinas. Yun ang suggestion ko. Hindi kailangan sa akin. So, ako ay gusto lang tumulong. Kung gusto niyo sa akin, pwede naman, why not? Okay? So, I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'm not a psychologist. Pero ako'y graduate ng psychology, BS. At yun nga, meron akong CBT certificate. Okay? Sana matulungan ko kayo. Bye!